Good morning! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Nagagalak po ako na muli tayo po ay patuloy na nakakapagpuri, nakakasamba sa Panginoon. Kahit meron po tayong mga pinagdadaanan na mahirap na sitwasyon sa ating buhay sa mga panahon po ito. At dahil po dyan, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Yan. So nararapat lamang po na patuloy nating pasalamatan ang Panginoon every time na tayo po ay nakakapagpuri, nakakasamba sa Kanya, sa bahay man yan, nasa bahay man tayo o naandito sa sanctuary, patuloy po nating pupurihin, sasambahin ang Panginoon at kahit ano po yung dinadaanan ng ating mga buhay. At syempre po sa umaga pong ito, handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Siyempre, dapat tayo po, i-focus po natin ang ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Bigyan po natin ng panahon ang salita ng Diyos. Iwaksi muna natin, kalimutan muna natin yung ating mga ginagawa dyan sa ating mga tahanan. At isipin po natin na tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. At bago ko po basahin ang mga salita ng Diyos, kung mapapansin po natin, mga kapatid, kapag tayo po dati pumupunta sa ospital, yung wala pang COVID, tayo po ay madali na i-interview, madali po na tayo po ay natitingnan, ang ating pong mga pinapa-check up. Pero ngayon, kung papansinin po natin, kapag tayo po ay pumunta sa ospital, napakahirap at matagal bago po tayo matingnan. At syempre po, ngayon, pag dumadating po tayo at pumupunta sa ospital, sa halip na tayo po ay makadama, nung tayo po ay mabibigyan po ng luna sa ating pong karamdaman, tila ba pag nakita natin ang ospital na napakaraming tao at makikita mo nakalagay doon, do not enter COVID-19 positive zone. Makikita po natin full capacity for COVID cases. Di po ba tayo po ay nakakadama ng pagkatakot? At sa halip na tayo po ay pupunta sa ospital, nag-aalinlangan na po tayo. Bakit? Kasi tayo po ay natatakot na. At makikita din po natin, mababalitaan din po natin, marami na pong cases na na-COVID. Marami na din pong mga namatay sa loob po ng mahigit na 1 taon. Kung bibilangin natin ang mga namatay, maaring talagang napakarami na. At dahil po dito, sa ating panahon ngayon, mas lalo po nating nakikita yung epekto o yung banta ng COVID-19. Kaya nga, sa ngayon, pag ikaw ay masakit ang ulo at ikaw ay medyo inubo, anong nararamdaman mo? Ano ang tingin sa iyo ng tao? Di po ba? Tayo ay nakakaramdam ng takot. Naiisip natin agad na baka COVID na ito. Di po ba? Na dati hindi naman ganon, kahit tayo po ay inuubo, hindi po tayo nag-iisip ng ganon. Pero ngayon, tayo po ay nakakadama ng takot. So mapapansin po natin sa ating panahon, tumataas po yung intensity ng pagkatakot. At ito po ang malungkot. Kapag tayo po ay natatakot, alam niyo po ba ang masamang epekto ng pagkatakot sa ating pong buhay? Ano po yung masamang epekto? Unang-unang masamang epekto po ng pagkatakot ay tayo po ay napaparalyze. Tayo po ay natatakot kumilos, tayo po ay natatakot gumawa, tayo po ay natatakot lumabas. Di ba ba? Bagamat tayo ay napipilitang lumabas, pero talagang nakakaramdam po tayo ng takot. Ano pa? Bukod sa napaparalyze, tayo po ay nagiging unproductive. Hindi po natin magawa ang mga bagay
na dati nating ginagawa, hindi po natin maisakatuparan, matupad yung ating mga plinano, yung ating pong mga binalak, nasisira. Di po ba? Dahil sa pag-a-announce ng mga pabago-bago pong quarantine, yung mga pinaplano po natin, yung binabalak po natin, hindi nagaganap, hindi natutupad. Pero salamat na lang, meron pong internet, kahit papano nakakagawa po tayo ng paraan. Ano pa? Ano pa ang epekto ng pagkatakot? Ang pagkatakot po nagdudulot sa atin ng pagkabalisa. Yes. Di po ba? Maraming tao ngayon ang nababalisa. Maraming tao ngayon ang nagugulumihanan. Maraming tao ngayon na i-stress, nadidepress. Maraming tao ngayon nahihirapan, namumroblema. At kapag, ano pa ang karagdagang epekto ng pagkatakot? Tayo po ay nagkakasakit. Humihina ang ating immune system. Hindi tayo makatulog. Possible, hihina ang ating immune system, tapos tayo po ay magkakasakit. So, hindi maganda ang epekto ng pagkatakot sa atin. Kaya napakahalaga na malabanan po natin o mapagtagumpayan po natin ang takot. Kaya nga po sa umaga pong ito, yung atin pong pamagat, peace in the midst of fear. Paano po tayo, yung mga kaguluhan, yung mga pagkatakot, hindi po maaalis. Yung mga pangyayari ngayon, yung COVID-19, hindi maaalis agad. Matagal na. Hindi natin alam kung kailan ito mawawala, kung kailan ito maaalis, kung kailan po ito matatapos. Kaya nga po, ang resulta nito sa atin, nagdudulot ng pagkatakot sa atin. Gusto ko po kayong dalhin sa salita ng Diyos na matatagpuan sa Awit, chapter 56, verse 3. Ganito po ang sinasabi ng mga talata. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Sandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, narito po ang iyong mga salita. Dalangin po namin na ikaw, o Diyos, ay mangusap sa aming pong buhay. Opo, o Diyos, patuloy mo pong itanim ito, ipangusap ito sa aming isip, sa aming puso, at magkaroon po, Lord, ng epekto, ng resulta, na mula, Lord, sa mga nararanasan naming pagkatakot sa mga panahong ito, Lord, maramdaman namin ang kapayapaan. Nawa ang mga salita mong ito ay mangusap at pumasok sa aming puso at isipan at maging bahagi at paalaala kung paano po namin papagtagumpayan ang mga nararanasan namin pagkatakot sa mga panahong ito. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, ano pong sabi sa mga talatang binasa natin? Kapag ako'y natatakot, O Diyos, na dakila, sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala. Paano natin matatamo ang kapayapaan mula sa gitna ng pagkatakot? Habang tinitingnan ko po ang mga talatang ito, naisip ko po at nakita ang isang napakahalagang bagay kapag dumarating po yung pagkatakot sa atin. Come to the Lord in prayer and try to be calm. Kapag tayo po ay natatakot, kapag tayo po ay nababalisa, lumapit tayo sa Panginoon, sa panalangin, at sikapin po natin maging kalmado. Opo. Kasi ito po yung unang-unang kaparaanan para magkaroon po tayo ng kapanatagan. Unang-unang bagay na dapat nating gawin kapag tayo po ay natatakot, kapag tayo po ay nababalisa, ay ang lumapit sa Panginoon at ipalagay ang ating loob. Ito po yung napakahalagang bagay na sa ating panahon ngayon na sa halip ikaw ay matakot, sa halip ikaw ay magpanik, sa halip na ikaw ay magulumihanan, sa halip ikaw ay magreklamo, na sa halip ikaw ay magalit,
kinakailangan nating lumapit sa Panginoon. Yun po yung napakahalagang dapat nating matutunan sa mga panahon ito. Dahil ang Panginoon, ang Diyos, ang siyang merong kakayanan, ang Diyos, ang siyang merong kapangyarihan upang tayo po ay bigyan ng kapayapaan. Ang paglapit po sa Kanya ay nagbibigay po sa atin ng kapanatagan. Come to God with a confident heart. Katulad po ni David. Ito po pananalita po ni David, yung atin pong binasa mga talata, na si David din po, na kapag dumaraan po siya sa pangamba, kapag dumadaan po siya sa pagkatakot, ang unang-unang ginagawa po niya, lumapit sa Panginoon. Dumulog sa Panginoon. Kapag siya po ay merong kabigatan o may kaguluhan. Ang Diyos po, ang dapat po natin maging kandungan. Ang Diyos po, ang dapat nating maging takbuhan upang mula sa mga pagkatakot, sa pagkabalisa, siya po yung magiging kapayapaan po natin. Napakahalaga po na ito po ay ginagawa o magagawa ng atin pong buhay. Opo mga kapatid, tanging ang Diyos lamang ang kailangan natin kapag tayo po ay nababalisa o kapag tayo po ay natatakot. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mataranta kung meron tayong mga nakikitang nakakatakot o nakakabalisa. Isipin po natin na kasama po natin ang Panginoon. Opo, isipin po natin na kasama natin ang Panginoon. Katulad po ni David. Di po ba? Sabi po niya, even though I walk through the valley of death, I will fear no evil. Bakit hindi po siya natatakot kahit dumadaan po siya sa mga panganib, sa mga nakakatakot na sitwasyon ng buhay? Kasi malinaw sa kanyang isip na ang Panginoon ang kasama niya at ang nag-iingat sa kanya. At bilang mga mananampalataya, ganun po tayo mga kapatid. Ganun po yung ating pananaw, ganun po yung ating kaisipan. At ang Panginoon din naman ang may sabi sa atin. Natatandaan po ba natin? Ano po ang sabi ng Panginoon sa Mateo 28, verse 20? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito pong pangako na ito ng Panginoon ay isang malinaw na katotohanan. Isang katiyakan na kapag tayo po ay nakaka-experience, nakakaranas ng mahirap na sitwasyon sa buhay, sa atin pong pananampalataya, lagi po nating iisipin at tatandaan yung kanyang pangako. Tayo po ay sinasamahan ng Panginoon. Tayo po ay sinasamahan ng kanyang banal na Espiritu. Tayo po ay sinasamahan ng pag-iingat ng Panginoon. Kaya sa buhay po natin, lagi po nating aalalahanin, hindi po tayo dapat matakot. Kinakailangan lumapit tayo sa Panginoon at maging payapa ang atin pong kaisipan. Dahil ang Panginoon mismo ang nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan po yung maging comforting words. Ano po? Yung maalaala po natin na kapag tayo natatakot, kapag tayo po ay nababalisa, alalahanin natin na naandyan ang Panginoon at handa po tayong tulungan upang ma-overcome po natin ang takot na atin pong nararanasan o na-i-experience sa atin pong buhay. Ano mang dumating na mga nagaganap sa ating buhay na maaring ipinapangamba, maaring tinakatakot po natin, isipin po natin na hindi po tayong iniiwan, hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Pangalawang bagay, paano po natin ma-overcome yung takot kapag dumarating at nararamdaman po natin sa ating pong buhay
Ito po mga kapatid ang gawin po natin. Hindi lang po tayo lumalapit sa Panginoon upang maging payapa. Come to the Lord with faith. Come to the Lord with faith. Activate your faith in times of trouble. Activate your faith in times you are fear. Yes. Ito po yung pagkakataon na hindi po tayo dapat napaparalyze, hindi po tayo dapat natatakot, kundi mas nakikita po natin at pagkakataon po natin na ma-experience yung kapangyarihan na gagawin ng Diyos sa atin pong buhay. Natatandaan niyo po ba ang mga alagad na kasama ng Panginoon nang sila ay minsan naglakbay sa dagat at sila po ay naka-experience ng malakas na hangin at malalaking mga alon? Ano po ang nangyari po sa kanila? Di po ba? Sila po ay natakot at mula sa kanilang pagkatakot, yung kanilang kaisipan naging negatibo na. Ang sabi nila, Lord, wala ka bang pakialam? Lulubog na tayo. Di ba? Kasama nila ang Panginoon. Pero ang kanilang kaisipan, ang kanilang pananaw, sila ay lulubog. Why? Kasi naramdaman nila ang takot. Pero matapos pahintuin ng Panginoon ang alon at ang hangin, ano po ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Where is your faith? Where is your faith? Kapag tayo po ay natatakot pala, yung atin pong pananampalataya, lumiliit, nawawala. At yun ang hindi gusto ng Diyos. At yun ang hindi dapat mangyayari sa ating pong buhay. Lalo na po sa mga panahong ito. Sa halip, pairalin po natin yung ating pananampalataya. Activate your faith. Kinakailangan maramdaman po natin sa ating pong buhay na tayo po ay hindi pababayaan ng Diyos. Na tayo po sa gipit na kalagayan, tayo po ay handang tulungan ng Diyos. Na mula sa ating mga pagkatakot na ito, hindi po dapat nagpapatuloy tayong natatakot. Hindi po tayo patuloy na nababalisa. Kundi ito po yung pagkakataon na pairalin po natin yung pananampalataya natin upang mas makita po natin yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa atin pong buhay. Yun po yung hinihintay ng Diyos. Yun po yung inaasahan ng Diyos sa atin. Yun po yung inahanap ng Diyos, ng Panginoon sa kanyang mga alagad that time. Sabi ng Lord, where is your faith? At sa ating panahon din ngayon, where is your faith, mga kapatid? Bakit ka natatakot? Bakit ka nababalisa? Bakit ka napaparalyze? Where is your faith? Kinakailangan napapractice, na-challenge yung ating pananampalataya kapag mayroong mabibigat na sitwasyon sa atin pong buhay. Kapag merong mga pangamba, kapag merong mga takot sa atin pong buhay, lalo na po kapag tayo po ay nasa mabigat na sitwasyon. Lalo na po kapag tayo po ay nasa sitwasyon na between life and death. Yes? Kapag tayo ay nawala ang pananampalataya, kakainin po tayo ng takot. At sa halip na tayo po ay magtatagumpay, na sa halip tayo po ay makaka-overcome sa sitwasyon, mas lalo pong nagiging worse. Mas lalo pong nagiging mahirap ang sitwasyon kapag tayo po ay natakot. Kaya ayaw po ng Panginoon na tayo po ay matakot. Gusto ng Panginoon, asahan mo, tawagin mo siya, asahan mo na meron po siyang gagawin. Katulad po ng sinasabi po ng Awit 91, verse 14 and 15. Dapat ang mga salita pong ito ay nagiging naaalaala po natin at nagsisilbi pong challenge na po kapag dumarating po yung takot, kapag dumarating yung pangamba sa atin pong buhay. Ang sabi po dito sa mga talatang ito,
ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sinakita po natin, iingatan po tayo ng Diyos, ililigtas po tayo ng Diyos. Kung inaalala po natin siya sa gitna ng ating pong pagkatakot. Ang sabi po niya sa sumunod na mga talata, pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Ang Diyos po ay handang tumulong sa atin. Ang Diyos po ay handang sumaklolo sa atin. Ang Diyos po ay handang magliligtas sa atin sa kapahamakan. Ang Diyos po ay handang tutulong sa atin kapag tayo po ay nasa gipit na kalagayan. Ito ang nalilimutan po natin kapag tayo po ay natakot. Mga kapatid, mga kaibigan, sino man tayo na dumadaan sa mahirap na sitwasyon at mga pagkatakot at pag-aalala sa buhay na ito, sa ating panahon ngayon, mas lumalamang ang pagkatakot, mas lumalamang yung pag-aalala, pero sa halip na tayo po ay matakot, sa halip na tayo po ay mag-alala, mas lalo po tayong lumapit sa Diyos, mas lalo po nating asahan at pairalin yung ating pananampalataya na kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, ililigtas po tayo ng Diyos, tutulungan po tayo ng Diyos. Amen po ba? Kapag tayo po ay nasa gipit na kalagayan, hindi ko dapat mabalisa, hindi ka dapat masiraan ang loob, at hindi ka dapat gagawa ng masama at ikakapahamak mo. Kundi, lumapit tayo sa Diyos na merong pananampalataya. Amen po ba? Yun lang po yung hinihintay ng Diyos. Yung tayo po ay mananampalataya. Lalapit sa Kanya na merong pananampalataya. Activate your faith in times of trouble. In times of fear. Yun po yung dapat po nating gawin, mga kapatid. Kaya kung nakakaranas po tayo ngayon sa mga panahong ito ng pagkatakot, activate your faith. It is our chance to practice our faith. Hindi ka iiwanan ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging talunan. Maganda ang plano ng Diyos sa atin pong mga buhay. Pero hindi tayo dapat maparalyze ng mga pagkatakot. Hindi po tayo dapat maparalyze ng mga pagkabalisa natin. Dahil ang Diyos, handa tayong samahan, handa tayong tulungan, handa tayong pagtagumpayin. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya na merong pananampalataya. Ito po yung gusto ng Diyos. Ito po yung hinahanap ng Diyos sa buhay po natin. Yung tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Yung tayo po ay naniniwala sa mas magagawa po niya. Kasi ang magagawa po natin may hangganan. Ang magagawa ng ating kapwa may hangganan. Ang magagawa ng ating gobyerno may limitasyon, may hangganan. Ang magagawa po ng face mask, may hangganan. Pero ang pagkilos ng Diyos, ang protection ng Diyos, ang pangangalaga ng Diyos, hindi malilimitahan. Yun yung napakahalagang bagay na dapat inaalala natin sa atin pong buhay. Naaalaala natin sa atin pong buhay kapag tayo po ay natatakot. Diba, minsan ayaw na natin lumabas kasi baka tayo ma-COVID. Nagpipisyel po tayo, nagpipishmas po tayo, nagdi-distancing tayo, nag-alcohol tayo, nag-online tayo. Diba? Pero may mga pagkakataon na kinakailangan po tayong lumabas. At kung tayo po ay napupuno ng takot, di ba? Hindi po natin na isa sa katuparan at nagagawa yung pwede pang gawin ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya nga po, napakahalaga na yung Diyos, ang Panginoong Diyos, ang iyong pong pagtitiwalaan sa mga bagay-bagay na ikaw ay natatakot at nag-aalala. Alam niyo po ang pinakamabisang
protection po natin sa COVID-19 ay ang protection na mula sa Diyos. Amen po ba? Totoo po yan. Protection na mula sa Diyos. Yung pakiusap mo sa Diyos na ikaw ay ingatan mula sa COVID na yan. And if you believe, and if you have faith in your heart, the Lord will grant your request. Kasi yung face shield, yung face mask, pwede po makalusot ang COVID. Pero kapag ang hiningi mo ang proteksyon sa Panginoon, ang pag-iingat ng Panginoon, makakakilos ka, makakagawa ka. Makakapunta ka sa dapat mong puntahan. Magagawa mo yung dapat mong gawin. Why? Why? Kasi you believe na mas mabisa ang iyong protection. Yun yung faith, yung panalangin natin. Kaya nga, activate your faith. Talunin natin ng ating pananampalataya ang ating pong mga takot, ang ating mga pangamba. Whatever it is, anuman yung iyong dinadaan ng pagkatakot, lumapit ka sa Panginoon at manampalataya ka. Amen po ba? Yun po yung napakahalaga sa ating pong buhay ngayon. Wala pong instrument, wala pong gadget. Gadget, pansamantala na nakakatulong, pero pwedeng masira. Pwedeng sumablay. Pero yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung ating pananampalataya sa Diyos, ang Diyos po ay tapat sa Kanya pong mga pangako. Amen po ba? Tayo po ay poproteksyonan, tayo po ay iingatan ng Diyos kapag tayo po ay nananampalataya sa Kanya. At ang pangatlo pong bagay, mga kapatid, tell to God your trouble and be at peace. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong pagkatakot o pagkabalisa at magkaroon ka ng kapanatagan. Yes, kinakailangan sabihin po natin yon. Kinakailangan kung ano yung nararamdaman mo sa buhay na pagkatakot, na pag-aalala, na pagkabalisa, kinakailangan sabihin natin sa Panginoon. Hindi po tayo dapat nananahimik lang. Hindi mo pwedeng sabihin na alam ng Diyos ang aking mga problema. Hindi. Sa isip lang sinasabi mo. Kinakailangan sabihin mo sa Panginoon ano yung iyong pangamba, ano yung iyong takot, ano yung iyong pag-aalala. Why we should tell it to the Lord? Kailangan sabihin natin sa Panginoon kasi upang makita mo at maranasan mo yung gagawin niya sa buhay mo. Amen? Yun po yung kinakailangan. Kaya, kinakailangan sabihin mo, wait and expect God's response to your situation. Ano yung sitwasyon mo? Ano yung nararanasan mo? Kapag ikaw ay nagsabi sa Panginoon, kinakailangan hintayin mo at i-expect mo. Di po ba? Ano po ba yung sinabi ni David sa kanyang mga salita? Kapag ako ay natatakot, ilalagak ko sa iyo ang aking pag-asa at pagtitiwala. Pag-asa at pagtitiwala, ilalagak. Ibibigay mo sa Diyos. Magiging at peace ka. Bakit? Kasi binigay mo na sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi ka na dapat mabalisa. Hindi ka na dapat magulumihanan. Kinakailangan i-expect mo yung gagawin ng Diyos. Kinakailangan sabihin mo para alam mo at hihintayin mo yung pagtugon ng Panginoon. Kung wala po tayong sinasabi sa Panginoon, natatakot lang tayo, nag-a-assume lang tayo, hindi po natin ma-appreciate
hindi po natin makikita yung goodness ng pagtugon ng Diyos sa atin pong buhay. Hindi po tayo dapat nag-a-assume. Dapat sabihin mo kay Lord, ano yung iyong takot, ano yung iyong pangamba, ano yung iyong kagulumihanan. And the Lord will help you. Amen po ba? And the Lord will respond to you. Magre-response ang Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan. Diba? Yung kabalisahan po natin yan, nakapaloob na po dyan yung ating pagkatakot. Dahil yung pagkatakot, yung pagkabalisa, magkasama po yan. Sabihin daw po natin o ipagkatiwala natin. Katulad ng sinasabi ni David. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Nakita po natin mga kapatid, ang Diyos po pala kumukupkup sa atin. Pero kadalasan, nakakaligtaan natin, nakakalimutan po natin itong pagkukupkup ng Diyos sa atin. Na ang Diyos pala ay nagmamalasakit sa atin. Kahit ang Diyos po ay nagmamalasakit po sa atin, pero hindi ka naman nagtitiwala sa Kanya, hindi mo ipinagkakatiwala sa Kanya yung iyong mga pagkatakot, yung iyong mga pag-aalala, yung iyong mga paghihirap, at ikaw ang nagsumikap at nagpapakahirap para masolusyonan at mapagtagumpayan yung mga pagkatakot at pangamba mo, tayo po ay nahihirapan. Kaya maraming tao nahihirapan sa buhay. Why? Because sila po ang siyang patuloy na nagsusumikap at nagpapakahirap para gawin yung solusyon sa kanilang mga kinakaharap na problema. Pero kung maiisip po natin, maaalaala natin na merong Diyos na nagmamalasakit sa iyo at ang sinasabi, ipagkatiwala sa Kanya ang ating pong mga kabalisahan, ang Diyos, ikaw ay tutulungan. Ikaw ay mabibigyan ng kagaanan dun sa iyong hirap na dinadanas. Ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan mula doon sa pagkatakot na iyong nararanasan. Kaya napakahalaga na ang mga salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng paalaala, nagbibigay ng kalakasan, nagtuturo ng dapat nating gawin. Ang linaw po at napakasarap unawain ng mga salitang ito. Nahihirapan ka? Natatakot ka? Ano po ang sabi ng salita? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Ang linaw po na ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin, ang Diyos po ay kumukupkup sa atin. Pero kung hindi po tayo lumalapit at hindi po tayo nagpapakupkup sa Panginoon, tunay na mararanasan natin ang labis na kahirapan, ang mga pagkatakot, pangamba, at mga kagulumihanan sa ating buhay. Kaya matuto po tayong sabihin sa Diyos yung iyong mga pagkatakot, yung iyong mga pangamba. At asahan mo, ipagkatiwala mo ang pagtugon ng Panginoon sa mga sinabi mo. At alam niyo po ba, kapag ginawa natin ang bagay na yon, kapag yung ating mga alalahanin, yung ating mga pagkabalisa, yung ating pong mga pangamba, kapag sinabi natin sa Panginoon at hiningi natin yung tulong ng Panginoon, ang Diyos po, unang-una, magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kinakailangan kasama doon yung iyong pananampalataya. Katulad ng sinabi ko po yung number 2 points po natin, na lumapit ka sa Panginoon na merong pananampalataya. Activate your faith. Kinakailangan sa paglapit natin sa Panginoon, talagang ipapagkatiwala mo na sa Kanya. Katulad po ng sinasabi po sa Filipos chapter 4, verse 6 hanggang 7. Ano po ang sabi ng mga talata pong ito? At ito po ay magdudulot po dapat ng comfort po sa atin. Magdudulot po ng kapayapaan sa ating buhay mula sa mga pagkabalisa,
mula sa mga pagkatakot, mula sa kung ano-anong problemang dinadaanan po natin, unawain po natin ang sinasabi po ng mga talata. Ang sabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anong bagay. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So makikita po natin uli na kinakailangan tayo po ay lumapit, dumulog sa Panginoon sa pananalangin. At hingin daw po natin ang lahat ng ating mga pangangailangan na merong pasasalamat. Bakit kinakailangan may pasasalamat? Ang pagpapasalamat po ay binibigay po natin, sinasabi po natin, kadalasan kapag nakatanggap po tayo ng blessing, nakatanggap po tayo ng pagpapala, di po ba? Nagpapasalamat po tayo. Yun po yung ating pong pagbibigay po ng response sa taong tumulong sa atin. Pero dito, kakaiba. Hindi mo pa natatanggap, nagpapasalamat ka na. Ano po ang epekto nun? Ano po ang pakinabang po nun kapag ginagawa po natin yon? Ito po yung pakinabang. Ito po yung experience na mararamdaman po natin na mula doon sa ating mga pag-aalala at mga pagkatakot at pangamba, ito po yung mararamdaman natin. At ang sabi po dito sa verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano daw po ang mararamdaman natin? Kapayapaan, di malirip na kapayapaan. Pag sinabing di malirip, ano po ang ibig sabihin ng di malirip? Parang hindi mo maintindihan. Hindi mo maabot. Hindi mo maintindihan bakit ikaw ay napapayapa. Yun po ang ibig sabihin. Yun po kasi yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Yun po yung ating matatanggap na biyaya sa Panginoon kapag tayo po ay natututong magpasalamat na kahit hindi pa natin natatanggap. Amen po ba? Yun po yung napakahalagang sinasabi ng mga salita ng Diyos na dapat binabaon po natin, inaalala po natin sa atin pong buhay. At kapag dumarating po yung atin pong mga pagkabalisa, dumadaan tayo sa mga pagkatakot, tell it to the Lord and expect His response. Kapag ginawa po natin yan, mapapayapa po tayo. At yung kapayapaan po ay isang napakagandang experience o feelings natin sa ating pong buhay kahit tayo po ay nasa gitna ng mga kagulumihanan, ng pagkatakot, ng marami pong mga problema, ng marami pong mga difficulties sa ating pong panahon ngayon. Ano po yung gagawin po natin sa buhay na ito? Maraming tao po ang nagugulumihanan, maraming pong tao ang natatakot, maraming pong tao ang nahihirapan, maraming tao ang nababalisa. Ano ang gagawin? Kapatid, hindi ka dapat mabalisa. Lumapit ka sa Panginoon. Ano po yung atin pong mga point para ma-overcome yung atin pong pagkatakot? Ang unang-una po, come to the Lord in prayer and try to be calm. Gaano man po tayo nababalisa, lumapit po tayo sa Panginoon. At mula sa paglapit natin sa Panginoon, ipayapa mo na ang iyong sarili. Dahil ang Diyos na iyong nilalapitan ay ang Diyos na makagagawa ng lahat ng higit sa maaari mong hilingin at isipin. Pangalawa, come to the Lord with faith.
pag lumapit po tayo sa Panginoon, activate your faith. Maniniwala ka na gagawin at tutugunin ng Panginoon kung ano yung pinapakiusap mo, kung ano yung sinasabi mo. Maniwala ka, gagawin yun ng Diyos. At yung pangatlo, tell to the Lord your trouble and be at peace. Kapatid, kaibigan, sino man nakakarinig na mensaheng ito at ikaw po ay nasa pagkatakot, nasa kagulumihanan, nahihirapan, hindi mo alam yung gagawin, lumapit ka sa Panginoon. Activate your faith. Huwag kang matakot. Sabihin mo kay Lord, i-claim mo na tutulungan ka ng Panginoon. At hintayin mo yung pagtugon ng Panginoon. Mapayapa ka, pumayapa ka. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ano po uli ang verse na binasa po natin? Ano po ang sabi ng verse? Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala. Tunay po, mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo po ay natatakot, lumapit tayo sa Diyos. Pagkatiwala po natin, ilagak po natin ang pag-asa, ilagak po natin ang ating pagkatiwala. Dahil ang Diyos, tutulungan po tayo. Kung tayo po ay tapat at totoong lumalapit sa Kanya at nananampalataya. Amen po. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa iyong pagkalinga sa amin. Salamat sa iyong mga salita na totoo at mapapagkatiwalaan. Na kapag kami, Lord, ay natatakot, Ikaw ang dapat namin lapitan. Ikaw ang dapat namin paglagakan, Lord, ng aming pag-asa at ng aming pong pagtitiwala. Dahil ang aming mga kakayanan, ang aming pwedeng gawin, ang pwedeng gawin ng aming kapwa, may hangganan, may limitasyon. Subalit salamat po, Diyos, sa iyo may katugunan, may pag-asa, at kapayapaan kaming matatamo. Dahil ikaw ay tapat at totoo sa iyong mga salita. At ang sabi ng iyong mga salita, magagawa mo ang lahat ng bagay. Higit sa maaari naming hilingin at isipin sa pamamagitan ng aming Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy po kaming pagpalain. Ito po aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po, mga kapatid. Patuloy tayong mapagpala ng salita ng Diyos.